Extortion, kidnapping, donasyon o pagnanakaw. Paano nga ba kumikita ang mga miyembro ng komunista sa ating bansa at paano nga ba sila nadadagdagan? Sa loob ng maraming taon, nagtagumpay ang Communist Party of the Philippines o CPP at mga New People's Army o NPA sa pagbuo ng isang sistemang nagbibigay daan sa kanila upang kumita ng pera at mapanatili ang kanilang operasyon sa ilalim ng kalakarang komunista. Isa sa mga pangunahing paraan kung paano kumikita ang CPP-NPA ay ang pamamagitan ng informal na recruitment. Una, naghahanap sila ng mga bagong miyembro sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na informal recruitment. Sa pamamagitan nito, ang CPP-NPA ay naghahanap ng mga potensyal na kasapi sa mga universidad at kolehiyo. Inuudyok nila ang mga ito na sumali sa mga aktibidad bilang mga aktivista upang itaguyod ang kanilang layunin. Isa sa mga hakbang sa recruitment na ito ay ang pagpapabilang sa Kabataang Makabayan o KM, isang organisasyon na nagbibigay daan sa mga kasapi na mapabilang sa CPP-NPA. Ang progreso ng pag-alok ng CPP-NPA sa mga potensyal na kasapi ay nag-uumpisa sa pagtatalaga ng mga ito sa aktivismo. Sa mga pagpupulong, binibigyang diin nila ang mga ideolohiya ni Joma Sison, partikular ang mga konsepto mula sa aklat niyang Lipunan at Rebolusyong Pilipino. Pinakikita nila ang mga bahagi ng aklat na nagsasalaysay tungkol sa kalagayan ng bansa, kasaysayan ng paglaban ng mga Pilipino at ang kanilang pananaw ukol sa solusyon ng mga problema ng panlipunan. May 4 na pangunahing bahaging aklat na ito: ang national situation, history, imperialismo, barokrata, kapitalismo at feudalismo, at demokratikong revolusyong bayan o DRB. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng aklat na ito, ang mga bagong kasapi ay tinuturo sa mga prinsipyong komunista at sa kanilang pananaw ukol sa mga suliranin ng lipunan. Matapos ang pag-aaral, ang mga kabataang kasapi ay humaharap sa seremonya ng paglalagda sa isang pulang bandila na nangangahulugang sila ay opisyal ng miyembro ng Kabataang Makabayan. Ito ay isang makasaysayang hakbang na nagbibigay kahulugan sa kanilang pagsanib sa kilusang komunista. Noong 30 ng Nobyembre 1964, itinatag ni Joma Sison ang Kabataang Makabayan. Ang nasabing organisasyon ay unang nabuo nang si Sison ay kasapi pa ng Partido Komunista ng Pilipinas o PKP noong 1930s. Ang mga interesado sa pagiging kasapi ay wala nang kailangang dumaan sa masusing training process. Walang direktang recruitment sa CPP mismo. Sa halip, kapag naging aktibong kasapi ka ng KM, maaari ka nang maisulong sa iba't ibang bahagi ng CPP-NPA. Ang mga kasapi ng KM na nagpakita ng dedikasyon at kakayahan ay nire-rekomenda para maging candidate member ng CPP. Matapos nito, sa pamamagitan ng pagtatagumpay sa mga pagsusulit at iba pang mga hakbang, maaari silang maging ganap na miyembro ng CPP. Pinapakita ng mga ulat at pag-aaral ng mga Communist Party of the Philippines, New People's Army ay may iba't ibang paraan ng pagkakaroon ng pinansyal na suporta para sa kanilang mga aktibidad. Bagamat hindi tumpak na kilala ang lahat ng mga detalye, may ilang pangunahing paraan kung paano sila kumikita: extortion and protection money. Isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pondo ng CPP-NPA ay ang extortion o pangingilkil ng pera mula sa mga negosyo, korporasyon at mga tao sa mga lugar na kanilang kontrolado. Sila ay nagpapataw ng revolutionary taxes o permit to operate fees sa mga lokal na negosyante at mga magsasaka bilang kapalit ng kanilang seguridad o para hindi sila harapin ng anumang pinsala mula sa kanila. Ang CPP-NPA ay gumagamit ng mga taktikang pangninegosyo upang magkaroon ng pondo para sa kanilang operasyon. Isa sa pangunahing mapagkukunan ng kanilang kita ay ang pagkolekta ng buwis mula sa mga lokal na negosyo at infrastruktura. Halimbawa, sa bawat proyekto ng infrastruktura ng Smart at Globe ay nakakakolekta sila ng 3.5% ng kabuuang halaga ng kinukuha ng CPP-NPA na umaabot ng nasa 200 million pesos kada taon. Sa bawat infrastruktura, isang cut ang kinukuha ng grupo. Kailangang magbigay ang mga kontratista ng mga malalaking proyekto upang hindi sila mapasama sa mga atake ng NPA. Kalamtulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free books na makatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Sa bawat koleksyon ng pondo, ang 40% ay inire-remit sa Central Committee ng CPP habang ang natitirang 60% ay napupunta sa mga rehiyon.
Isang pangunahing kinokolekta rin ng CPP-NPA ay ang revolutionary tax mula sa mga malaking negosyo sa mga lalawigan. Pinapataw nila ang buwis na ito bilang isang uri ng pagsuporta sa kanilang layunin. Sa pamamagitan ng mga sistemang ito, nakakakuha sila ng sapat na pondo para sa kanilang operasyon. Mayroong ding agricultural taxation sa mga rural na lugar kung saan ang CPP-NPA ay may impluensya. Sila ay nagpapatupad din ng revolutionary taxes sa mga magsasaka at iba pang may-ari ng lupa. Ito ay isang paraan upang sila ay makakuha ng pinansyal na suporta mula sa mga komunidad. Isa pa sa paraan ay ang foreign funding. Maraming ulat na nagpapahiwatig na ang CPP-NPA ay nakakakuha ng suporta mula sa mga foreign organizations o grupo na naniniwala sa kanilang advokasya. Ang mga ganitong suporta ay maaaring mula sa mga iba't ibang bansa na may leftist ideologies o may interes sa pagpapalaganap ng mga revolusyonaryong kilusan. Gumagawa rin sila ng confiscations of assets sa mga lugar na kanilang kontrolado. Maaari rin silang kumuha ng mga ari-arian o yaman mula sa mga individual o negosyante na kanilang itinuturing na kaaway ng revolusyon. Nagkakaroon din sila ng mga donasyon mula sa mga nakikisimpatya sa kanilang hangarin. May mga tao o grupo na naniniwala sa layunin ng CPP-NPA at nagbibigay ng financial at logistical support sa kanila. Ito ay maaaring mula sa mga kaanak, kaibigan o sympathizer. Isa ring kilalang paraan ng pagkakaroon ng pondo ang pag-kidnap at pagtangka ng ransom. Ito ay nagbibigay sa kanila ng malaking halaga ng pera sa maikling panahon. Kahit pa ito ay nagre-resulta ng masamang imahe at pagkakaroon ng masamang relasyon sa mga komunidad. Upang mapanatili ang kanilang kita at maiwasan ang pagtukoy ng gobyerno, gumagamit ang CPP-NPA ng mabisang paraan sa pagrimit ng pondo. Gumagamit sila ng mga non-government organizations o NGOs at mga iba't ibang channel para magpadala ang malalaking halaga ng pera, umaabot sa $300 to $400 million. Ito ay isang uri ng money laundering na kanilang ginagamit para maitago ang kanilang aktibidad. Ang CPP-NPA ay nagtagumpay sa pagbuo ng isang malaking network na nagbibigay sa kanila ng pondo para sa kanilang operasyon. Sa pamamagitan ng mga hakbang tulad ng recruitment, ideolohiya at negosyo, nagagawa nilang mapanatili ang kanilang kalakaran at patuloy na magsagawa ng mga aksyon na sumusuporta sa kanilang layunin na magkaroon ng demokratikong revolusyon sa bansa. Bagamat ang CPP-NPA ay may kakayahan sa pagsasagawa ng mga aksyon para sa kanilang layunin, hindi nila matutumbasan ang malalimang epekto ng kanilang operasyon sa bansa. Sa pamamagitan ng extortion at pagnanakaw ng pondo mula sa mga negosyo at mga proyekto ng gobyerno, nagkakaroon sila ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa. Ang kanilang mga aksyon ay nagdudulot ng takot at pagkabahala sa mga mamamayan na nagiging sanhi ng pagkaantala sa mga proyekto ng infrastruktura at negosyo at sa huli, pag-antala sa progreso ng bansa. Sa huli, ang CPP-NPA ay isang halimbawa ng grupo na gumagamit ng mga komplikadong paraan upang mapanatili ang kanilang operasyon at kumita ng pera. Gamit ang kanilang ideolohiya at mga taktikang pangninegosyo, patuloy silang nanganganib sa kalakaran ng bansa. Ngunit mahalagang tandaan na ang kanilang mga aksyon ay may negatibong epekto sa mamamayan at ekonomiya. Upang magkaroon ng tunay na kaunlaran, kinakailangan ang pagtutulungan ng bawat sektor ng lipunan para masugpo ang mga ganitong uri ng grupo at isulong ang kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Anong masasabi mo sa mga pamamaraan ng CPP-NPA? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.